Lakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama Silos dito na sa Yung Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Hanggang na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niyoko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahal kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharamahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Online TV, tutok ka lang sa bawat pangyayari. Ikaw ang unang Oras alas 9:04 ng gabi, oras sa buong kapuluan. millennial. Sa inyo po ang programang Tropa, Thursday edition. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. Rosel Lopez po inyong magiging kasama at sa technical side si Mr. J. Walang ba Bueno mga kaibigan, araw po ng Huwebes, ikalabing isa po ng buwan ng Hunyo taong 2026 at siyempre po
ay ngayon po ay samba ng sektang Iglesia ni Cristo. Tunay na balik. Yung mga kapatid natin yan, baka hindi pa kayo sumasamba, wala na. Tapos na, no? Hanggang alas 8 lang ho, ang pinakamatagal, huling oras ng pagsamba po kapag ka-Webes. At siyempre mga kaibigan, magandang gabi po sa ating mga kasama sa Gun Safety Advocates of the Philippines. Particular po sa ating mga ka-gunners, no? Sina Kuya Julius Miguel Saludes ng GSAP Hong Kong, si Kuya Jun Francisco ng GSAP Italy at Nueva Ecija. Ayan, magandang gabi sa iyo, no, sa inyo, mga kuya. At ganyan din siyempre sa aming founder, walang iba kundi si Corixman, no, ng Quezon City. Magandang gabi sa iyo, Corixman. At siyempre po, yung pa natin mga katropa, yung ating mga ibang ka-gunners na hindi ko nababate, may marami ho yan eh. Ilan ho kami sa Gun Safety Advocates of the Philippines? Meron na hong 1,000. Kung isa-isay natin, baka tapos na ho programa, hindi pa ho natin nababati lahat. Anyway, magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, yung ating mga kabarangay, yung ating mga katropa, no? At magandang gabi po sa inyo lahat dyan. At welcome nga po sa programang Tropa. Millennial on. At nang unang-una ko nakita sa ating monitor, abay si Sister Ching Constantino ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon. At kapatid din natin to sa pananampalataya mula ko sa lokal ng Nabal. Millennial online. At siyempre po yung ating mga kuya, ate bunso, Prince of Eagles ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Stay. Incorporated. At siyempre po sa aming Central Luzon Region 45 Media Rider Eagles Club. Para sa'yo. Magandang gabi, mga katropa, yung ating kasama sa CLR 45. Tayo po ay magkakaroon ng isang medical mission sa lalawigan ng Laguna sa darating pong June 21. Walang Pero wait pa rin ho tayo sa advisory. Buhat po sa ating regional governor, walang iba kundi si Governor Rafael Agkawili. panag. Tunay na balik. Yung mga kuya natin, ready kayo, June 21. Short daily. Doon po sa Laguna, lalawigan ng Laguna. Iyong. At ito po ay, yun nga, siyempre sa tagal, no? Tagal na natin yung medical mission. Ito na hinihintay nyo na medical mission. Mabilis. Sabi nga, inaayos lang no? At magandang gabi rin sa aming grupo sa Media Rider Eagles Club, no? Mula sa aking Kuya Vice, Angelo Macaraig, si Kuya A, ngayon din sila Kuya Anthony Bautista, si Kuya Marvin Dilloso, Kuya Enteng Diaz, Ate Gina Mape ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio, at si Kuya Christian Gatasi ng Nabotas City, at gayon din yung kanyang pwesto sa Barangay Tagalag sa Valenzuela. I'm a sit from trending head. At sino pa ba nakalimutan natin? Sina Kuya Glyn Loquiao na nasa Canada po. At siyempre yung kasama natin si Kuya Jun Roan Daming sa'yo. na nandyan po sa barko, no, nasa Greece. Lahat up. Yung po lang dalawa nating member ang wala ko rito ngayon dahil nasa aboard. It's about. Nagpapayaman. May bago. Ano kaya pasalubong nito sa akin pag-uwi? Na makabago. Pasalubong no? Joke lang. Online beer. So mag-ingat kayo dyan mga kuya, ha? Alam nyo naman nasa ibang bansa kayo, malayo kayo sa pamilya. Ang local hang. Kaya may ingat-ingat din po. Kami ang news na pa. At syempre po yung aming National President, si Kuya Ronald De Los Santos. Magandang gabi. Talang sa bawat. At syempre yung ating Regional Secretary ng CLR 45, si Ate Mitz. Stay. Si Ate Mitz, yan. Online. Hindi ko alam kung nasa Iloilo Sa'yo. Kumusta naman yung project ni Gob, Ate Mitz? Politics to lifestyle. At syempre po yung aking pangkin, buhat po sa Silang Cavite, si Chester Balliega. Yan, hindi siya late. Ito. Walang bias. Walang Ayun, hindi late si Chester Balliega. Good evening daw, Uncle Rosel. aming. Isipin, nasa Silang Cavite, no? At syempre yung ating mga kasamang sa GSAP, yan, meron tayo sa Qatar, meron tayo sa USA, si Taj Daily. Daily guide sa dig. Nambola naman tong aking pangkino, talaga naman. At magandang gabi rin kay Ma'am Elvira Sibilla ng Buklod ng Solong Magulang
ng Malabon City. At kahapon nga po pala, ha, nagkaroon sila na isang medical mission dyan po sa may Barangay Tinijeros, Malabon. Ma'am LB, nihintay ko yung video mo, yung mga video, para naman kahit paano maitunghay natin dito sa program. Nagsagawa po sila ang grupo ng buklod ng solong magulang ng Malabon, doon po sa may Tinijeros, Malabon, doon po sa simbahan o chapel ng Church of Latter-day Saint. Tama ba? Good evening daw at kumustahin po sa inyong lahat. Ayun, sabi ni Ma'am Elvira Sibilla. Ma'am Elvira, send mo sa akin yung mga videos nyo na ginawa nyo sa inyong program kahapon. Pasensya ka na, ha? Hindi ako nakarating. Alam mo naman, dami tayong inaasikaso ngayon yung ating pagpunta sa PHC. Ayan, sabi ni Ma'am Elvira, magandang kumusta raw kayo lahat. At syempre po, yung ating mga solo parents, no? ng Malabon City. Kumusta po kayong lahat, no? Sa pamumuno po ni Ma'am Elvira Sibilla. At si Michael Almudiel, ayan, sabi niya pa shoutout po Kuya Pres. Ayan, si Kuya Michael Almudiel, ayan, sabi niya ganun, pa shoutout daw, o by shoutout, yan, si Kuya Michael Almudiel. At sabi po ni Ma'am Elvira Sibilla, sige po sir, send ko sa inyo. Ikaw talaga, kahapon ko pa hinihintay. Di ba, alam kong busy ka kahapon. At ayun na si Kuya June Francisco nanonood. Good evening, Kuya Rosel Lopez. Ayun, ang ating simpatikong kasama sa GSAP. Ayun, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Tinijeros, Malabon. Ayun, Latter-day Saints. Ayun. Ayan, doon po ginawa yung kaninang medical mission. At sana may natirang gamot ng Ma'am LB. At syempre po lahat po nung dumalo doon sa medical mission, mabuhay po kayo ng mga solo parents. At yun, mabuhay kayo at tuloy nyo lang yung ginagawa nyo na yan naman ay para sa inyong grupo. Magtulong-tulong kayo, no? Magkaisa po kayo lahat ng nakamember dyan sa buklod na solong magulang ng Malabon City sa pamumuno po ni Ma'am Elvira Sibilla. Alalayan niyo po ang inyong presidente. At yan pagka yan ay lumaki na tumawak po kayo, kayo rin ang makikinabang dyan sa inyong grupo. At pagoda po ang first son, sir, kahapon. Pagoda po ang first son, sir. Paano pagoda? Time updates. Ang first son, sir. Hindi ko magit, Ma'am LB. Anyway, congratulations po sa inyo, no? At siyempre po, ngayon po, alam nyo, mga itutunghay natin, marami pong mga naglalabasan niya sa social media. Meron po diyang nagsalita o nagbigay ng mensahe si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson tungkol po sa administrasyon ngayon. At yun, talaga namang sige Ma'am Elmi, may PPM ko sa iyo kung ano mga gamot, ha? At talaga naman po, no, na grabe po talaga nangyayari sa ating administrasyon ngayon at nakakalungkot lang, no? Nakakalungkot po na bakit nangyayari sa ating bansa ito na mahirap na nga nagkakawatak-watak pa. Ika nga walang unity, no? Lalo na yung mga nasa sangay ng ating gobyerno. Sabi ni June Francisco, pagod daw si Mafan. Ayun, pagod. Sinong Mafan? From politics to lifestyle, tech and negosyo. Pagod si ma'am. Ayun, nugget ko na, Ma'am LB, pagoda. Oo. Kaya, nugget ko na. Di ba, okay lang, basta hintayin ko yung video, ha? Okay po, mga kaibigan, mga katropa. Ayun, at siyempre po, nagdaos po ng program kahapon. Siyempre po si Ma'am LB ang presidente, natural mapagod. Natural, siyempre, siya ang punong abal, siya presidente. Kaya mahirap po maging presidente ng isang grupo. Tandaan niyo po yan. Kaya dapat po sa isang grupo, sa isang samahan, dapat po ay tulong-tulong, no? Tutulungan niyo ang presidente niyo, no? Yung mga, basta kung sino naka-umbrella doon sa grupo na yun, magtulungan. Wala na cheche bureche, wala na magtuturuan. Basta kung ano magagawa niyong tulong, itulong niyo. Kasi po, yung iba, ano ba magagawa sa akin ng grupong niya pag sumama ako? Mali po yun. Dapat, ang lagay niyo sa isip niyo, ano ang magagawa mo para dyan sa grupo na yan? Diba? Ganun po dapat ang maging isipan ng bawat isa.
At ayan, magandang gabi kay Corixman, ang aming founder ng GSAP. Ayan, nanonood. Gun Safety Advocates of the Philippines at Protection Agent and Security Group of the Philippines. Ayan, magandang gabi po. Lahat po ng kasali dyan sa grupong yan, katulad yan. Yung pong aming leader ay isang dynamic leader, si Corixman, dahil siya po ang founder ng Gun Safety Advocates of the Philippines. Palakpakan mo nga, Mr. J. Ayan. Hindi scripted. At yun mga kaibigan, at sabi ko nga sa inyo, nagkakaroon ng mga intriga, iringan, no? Hindi ko na malaman kung sino itong uunahin natin. Siguro si yung doon po sa pagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, no? Ano bang status po nung yung grupo na yan, no? Ayan. Alamin natin ano ba yung status ngayon, no? Ayan po yung dalawa na yan, no? Talaga namang oo. At Supreme Court hindi daw pinagbigyan ang petisyon na kinikilala ang pagluklok kay Gatchalian bilang acting Senate President. Hindi pinabura ng Korte Suprema ang petisyong humihiling na kilalanin ang quorum sa sesyon noong June 3 na nagtalaga kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Sa pahayag ng Supreme Court spokesperson, ibinasura ang inihaing petisyon ni John Barry Tayam dahil wala umano itong sapat na legal standing upang questionin ang usapin. Ipaniliwanag ng Korte Suprema na hindi napatunayan ni Tayam na siya ay direktang naapektuhan o nanganganib na maapektuhan ng mga aksyong kanyang hinamon. The SC dismissed the petition filed by John Barry Tayam for lack of legal standing. Ayon sa Korte na nagsabing nabigo rin itong magpakita ng anumang direktang pinsalang dulot ng issue. Gayunman, nilinaw ng Korte Suprema ng desisyon ay hindi paghatol kung naaayon sa saligang batas ang quorum na pinangunahan ni Gatchalian, kundi pagtukoy lamang na hindi si Tayam ang wastong naghain ng kaso. Yun ang sinasabi natin. Sabagay, totoo naman po yung sinabi po ng Supreme Court, no? Na talaga naman pong walang direkta, no? Walang direktang apektado siya, no? Nung sinasabing kaya siya nag-file sa Supreme Court ng petisyon, no? So binasura, natural nga naman dahil unang-una hindi naman siya taga-Korte Suprema. Oo, siyang guru siya. Pero dapat ma-cite niya doon kung bakit kinakailangan na yung pinay niya petisyon na apektuhan siya, di ba? Totoo naman ho yun. At nanonood ang aking Kuya Vice ng Media Rider Eagles Club, si Kuya Angelo Macaraig, ayan. Si Kuya A, nung tawagin si Boss A. Ayan. So, yun, mga kaibigan, kayo na, no? Tama naman din ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura yung inihaing petisyon ng isang guro na si Mr. Tayam, na siyempre nga naman, sana ako magpipetisyon. Tama yung sinabi, hindi siya ang right person. Hindi siya ang tamang tao para mag-file ng petisyon sa Korte Suprema. Pwede yan, halimbawa, taga-Senado, di ba? O empleyado ng Senado o may katungkulan sa Senado, siya nag-file, yan pwede. Pero kung halimbawa ako lang, yun, hindi, binasura ng Korte Suprema, di ba? Okay ako mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Abay, alas 9:20 na po ng gabi, Philippine Standard Time, at tuloy-tuloy na natin, no? At bukod po dyan, di lang naman yan, no? Meron pa ho na mga na-post sa social media na talaga namang ayokong ito ang open letter ito, basahin natin, no? Ito po ay open letter buhat sa isang netizen na kung saan nga po ay ayan, teka lang ayusin lang natin, no, mga katropa. Ayan, ayusin lang natin. Yan, dali.
Ayan. An open letter to Senators Rapi Tulfo and Erwin Tulfo. With all due respect, Senators, I write this letter not as a supporter of any political camp, but as an ordinary Filipino who was deeply disappointed by what I witnessed. To be honest, I never voted for either of you. I wasn't because of personal hatred. I simply never believed that your style of public service reflected the kind of leadership I wanted to see in the Senate. What happened during the recent hearing only reinforced that belief. One thing I will never forget is the way some people were addressed during the press conference, not only fellow senators such as Senator Alan Cayetano and Senator Robin Padilla, but even ordinary staff members who were simply doing their jobs. Regardless of disagreements or differing opinions, public officials should never forget that respect is part of leadership. Those employees are ordinary Filipinos. They are workers, they are taxpayers, they deserve dignity. I wish I could say I was surprised, but I wasn't. For years, many Filipinos watch your television programs, while others saw them as helping people. Many of us also saw moments that felt more like public humiliation than public service. Sadly, the same approach appeared to carry over into the Senate hearing. What I saw was not a hearing focused on finding the truth. It felt like conclusions had already been made before all sides were fully heard. That is probably why Senator Kiko Pangilinan referred to it as a consultative meeting rather than a proper hearing. A hearing should seek facts, so test evidence, and should allow all sides to be heard fairly. Instead, many Filipinos saw a narrative being pushed before the process was even complete. What troubled me was what hearing soldiers being referred to as cargador, whether intended as a joke, criticism, and description. The statement revealed some differ. To many of us, it sounded dismissive toward ordinary workers and uniformed personnel who risked their lives in service to the country. If the goal was truly to test the credibility of the soldiers involved, then perhaps the best opportunity was when they were present and available to answer questions directly. Leadership is not measured by how loudly one speaks or how aggressively one interrogates people. Leadership is measured by fairness, humility, and respect, especially towards those with less power. And this is why I am writing, because words matter. Even if apologies are eventually made, there are statements that cannot simply be erased. People remembered how they were treated. People remember the tone, the attitude, and the respect of or lack of it was shown. As an ordinary Filipino, expect better from those entrusted with public office. The Senate is not a television studio. It is not a stage for personalities. It is a national institution where truth, accountability, and respect should prevail above all else. Respectfully, a concerned Filipino citizen. Ayun. So, yan po mga kaibigan, ang isang open letter ng isang concerned citizen, no, patungkol po dito sa magkapatid po, no, na sina Senator Erwin Tulfo at Senator Rapi Tulfo, no, na sinasabi niya si talagang dismayado. Wala ho tayong magagawa kung yun ang kanyang pananaw. Alam mo nyo, kanya-kanyang pananaw naman po yan, di ba? So yun po ang pananaw nung isang netizen. Saan ka man naroon, At ayun mga kaibigan ng Katidyadi sa oras na alas 9:24. facts ang dala. At talaga naman, alam nyo kasi ang nangyayari ho ngayon sa atin sa Senado, no? Ako, tingin ko, sa iba sa din ho ng gobyerno may ganyan ginawawala di ba? Yung mga eringan, mga benggahan, hindi na ho nawawala yan. Lalo na kung nasasapawan mo si ganun, si ganito, o kaya naman meron nagbubulong, di ba? Hindi mo mawawala yan. Yun naman nakita lang natin nakapost sa social media at nirepost lang natin at binasa lang natin yung kanilang sinabi, no?
Pero ako po ay no comment. Ako is still observer lang tayo, no? Let's see what's next, kung ano mangyayari dyan sa nangyayari ngayon sa Senado. Lahat ng mahalaga. Mahirap di ba? Ikaw ba, Kuya John Francisco, ano masasabi mo? Siya hindi ko natatanong si Corixman. Dahil si Corixman nagtatrabaho po sa gobyerno Sa gitna No, kaya no say kami, no? Siyempre, yung mga pribadong sektor, mga pribadong mamamayan, pwede ko kayo magbigay ng inyong opinion. Hindi naman masama yun. Ang sinasabi natin, opinion ay bibigay nyo. Hindi kayo manguhusga, hindi kayo magbibigay ng inyong konklusyon. Opinion lang. Online TV, nandito. Okay, so mga kaibigan, at bukod dyan, alam nyo ba, meron pa rin tayo nakakita isang post sa social media. Hindi ko naman alam kung ito'y legit o hindi, di ba? Alamin lang natin. Oy, Kuya Anthony Bautista, yun, nanonood, si Ford Tom. Shout out daw kay Boss Dong Bautista. At Nick Gatbonton, Gatbongon, ayun, Gatbongon, ha? Palakpakan mga Mr. J, yung dalawa nating pinasa-shout out ni Kuya Anthony Bautista. Ayan, malamang to nagtatagayan. Malamang tumatagay ito doon. Hindi ko malaman kung doon sa kanilang pwesto sa may lingkod ng nayon o kung doon sa Tenejeros na pwesto. Ilang balik Saan ba kayo sumusyata, Kuya Anthony? yan. Kumusta mo ko kay Boss Dong Bautista? Ngayon, Ito po si Boss Dong Bautista ay kanang kamay, no? Ni Councilor Enzo Oreta ng Malabon. bawat segundo Nakapatid po ni Congressman Lenlen Oreta. Aba, ito po'y diehard. Kahit ano mangyari, kahit pagbali-baligta rin, ha? Talagang siya bata ni Congressman Lenlen Oreta at Councilor Enzo Oreta. sa'yo. Ayan, si Kuya Fortom kaya kaninong bata, tsaka si Boss Nick Gatbongon. Alam, stay Kanino kayang bata? Hindi na ako huwag nyo na sagutin. online TV. Basta yung mga yung mga katropa natin diyan, gusto niyo i-restore yung inyong mga bag, sapatos, diba? Sinturon, o kahit ano na mga sabihin natin imported, kung gusto niyo maibalik sa dating kulay, dating itsura, punta lang ho kayo sa Fortom Shoes and Bags Restoration. Sa gitna Kaya matatagpuan po doon sa may Sanchez Street, Tenejeros, Malabon, yung pong kanilang office. Tama ba? Sanchez Street ba, Kuya Tom? kahit sa digit. Kaya iset nyo na lang ako dyan. Ano ba pulutan nyo dyan, Kuya Tom Ford? Kuya Ford Tom, ano ba pulutan nyo? Meron ba dyan crispy pata? Meron ba dyan lechon manok? Meron ba dyan sisig? Mga paborito ni Boss Dong yan Hanggang global. Sigurado ka na ba ininom nyo? RB ba? RB o hard? Iset nyo na lang ako. Oo. Ba't hindi mo tawagin si Kuya A? Malapit lang dyan sa'yo, lalakarin ka lang. Ba't di mo tawagin para makasyat din dyan sa'yo? Tapos pakilala mo dyan kina Boss Dong. Kilala ni Boss Dong yun, si Kuya A. Si Boss A, kilala ni Boss Dong yun, tsaka ni Boss Nick Gatbongon. Galaw ng mundo. Isang lakad na, sa hakbang lang nandyan Chat mo. The truth na ma. Kuya A, nanonood ka. Saglit ka ro kila Kuya Anthony. Di sa bahay nila. Hatid namin sa'yo. Merong doon, may laban doon. On click, scroll, share. Lahat updated. Facts ang dala. Para makapag-relax ka, Boss A. May bagong kwento. Kuya A, nasa Tugatog pala sila. Sa bagay, alas 5 lang yung opisina ni Kuya Anthony Bautista doon sa Tenejeros. Siguro after that, diretso ron, ayun, pumunta si Boss Dong. At siyempre, nandun din si Boss Nick. Boss Nick, nandun lang din yun Doon din nakatira dahil siya ang mayordomo doon sa apartment na yun, doon sa may Tugatog, Malabon. Sa bawat Kaya siyempre, nandun sila. Kaya si Boss Dong ang pupunta. Wala naman problema kay Boss Dong. Si Boss Dong, may sasakyan, may Mustang yan online TV. Hindi ko alam kung Mustang, kung Ferrari yung dala niya ngayon tanongin natin si Kuya Anthony. Kuya Anthony, ano ba dala ni Boss Dong ngayon? Yung Ferrari niya o yung kanyang Mustang? Ito kompleto. Ganun pong ka-big time si Boss Dong Bautista. Ay, umuwi pala ng kondo si Kuya Angelo, Kuya Anthony. Ang ingay. Kami Umuwi pala ng kondo niya doon sa Muñoz. walang bahay.
Akala ko na bumalik ka ng Tugatog, Kuya A eh. Kasi, di ba, nagpunta ka ng Maysan Valenzuela kanina. Ayun pala, umuwi ka na ng kondo. Dumiretso ka naman ng kondo, bumalik ka ulit ng Tugatog. Eh, wala pala dyan, Kuya Anthony. Wala pala si Kuya A. Updates mo. Oo, wala pala. Eh, kala ko na dyan eh. Kala ko dyan umuwi sa Tugatog. Well, anyway, at yun. Relax lang, chill lang. No? Sumisat si na Kuya Anthony at si na Boss Dong Bautista, no? Ng Amo Construction at ganyan si Boss Nick Gatmongon ng lingkod ng Nayon, no? Yung mga taga-Tugatog, kung kailangan nyo mineral water, meron po si Boss Nick. Meron dong mineral water, doon ako kayo kumuha. Malapit lang, mura pa. From trending headlines. Tsaka ibang klase yung kanya mineral water, talagang mineral. Nanggagaling pa ho yun sa bukal ng bundok, ng tubig. Ganun ho, ka-mineral yung tubig ni Boss Nick. Ngayon, click Kung malapit na si Boss Nick, doon lang ako kukuha kaso malayo eh. facts ang dala. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Abay, alas 9:30 na ng gabi, no? At tayong tulad na sinasabi natin sa inyo kanina, ay meron tayong nakita ulit sa social media na kung saan ay ito po, ewan ko kung totoo po ito ito po nakuha ko lang rin sa isang social media platform na kung saan po ito si Attorney Levy Baligod, no, yung abogado po ng 18 Marines ay na-interview po ng ICC, no? So hindi ko alam kung ito gaano katotoo o edited lang, kayo na balang magbigay ng inyong opinion hinggil dito, no? Panoorin natin, pakinggan natin kung kayo ba ay naniniwala. Narito po. Nalaman na ng buong mundo. Just so I understand, you are the attorney representing 18 individuals who made claims of delivering suitcases stuffed with cash, that were allegedly for funding an ICC probe into the former President Rodrigo Duterte. And break that down. Over to you. Yes, these 18 military officers were employed by former Congressman Saldico, who was the former chairman of the House Committee on Appropriation. And they were involved in the delivery of cash on several occasions to Mr. Trillanes, who was in charge with liaisoning with ICC investigators here in the Philippines. So they know that large amount of money was delivered to Mr. Trillanes to support his collaboration with the ICC investigators here in the Philippines. So this sounds like good old-fashioned bribery, if I'm not mistaken. So if I understand this ICC or this official working for the ICC probe was accepting suitcases of cash to further his probe into his how he wanted it to work out. Help me understand this. To be fair, the 18 former soldiers did not see Mr. Trillanes actually handing money to the ICC investigators, but they know that large amounts of money were delivered to Mr. Trillanes, being the liaison of the political opponents of former President Duterte here. And then they also saw, being the security detail to the ICC investigator, that they only interviewed witnesses that were brought to them by Mr. Trillanes, and therefore it is a fair conclusion that there was no bona fide investigation that was conducted here. All their expenses, hotel accommodation, travel expenses, including the use of private vehicles owned by politicians who are publicly known as opponents of Mr. Duterte, were used by the ICC investigators. And we know that being investigators, they should not only be impartial, but should also appear to be impartial. Yeah. But that did not happen here in the Philippines. All right, so if I'm getting this correct, some of this money is coming from former political opponents of Rodrigo Duterte. They want to make sure the ICC probe hammers down on Duterte and essentially gets him out of the political picture. But after these accusations came to light, Mr. Baligod, the ICC made a statement saying it operates independently and that it is exclusively funded through the court's approved budget. What is your response to that, please? Yes, that is the correct policy, that they should be independent. But that did not happen here in the Philippines. They were wined and dined. So how can they be neutral or impartial if fed by known political opponents of the former president? I see. You know, gosh, you get into politics, it gets so dirty so quickly. Now, it is worth noting here, Mr. Baligod, that the Philippines withdrew from the ICC in 2019 after the court decided to open an investigation into Duterte. So what is the court's legal jurisdiction in this case? That is one serious problem here, because the Philippines withdrew from ICC in 2018
And the ICC residual jurisdiction should have ended a year after, or on March 2019. But the ICC investigators first came in the Philippines in December of 2023, or after almost 4 years, when the date of action already lapsed. So I don't know how ICC derived jurisdiction when its residual jurisdiction had already lapsed. Yeah, it's a very, very good point. I appreciate that, Levy. I wanted to ask you, Duterte, when he was doing his war on drugs, I was working at CNN back during this, and he did, I thought he did a lot of good work. I know that, some of the guys who were dealing the drugs in the Philippines, these were armed militant gangs, they had machine guns and all sorts of stuff, and Duterte was doing the right thing by trying to help society by cracking down on these narcotic gun-wielding gangs. But the problem is, Duterte became a problem in the eyes of certain Western players. I remember distinctly back in 2016, the former U.S. Secretary of State, John Kerry, he went for a lunch/dinner with Duterte at the presidential palace. And the story goes that John Kerry, the former U.S. Secretary of State, gave Duterte, or tried to give him, a suitcase with $700,000 in cash. Duterte reportedly said no. Really pissed off John Kerry. Ever since then, Duterte's been a problem. What are your thoughts? Well, my observation about the former president is that he is not corrupt, that the drug war was a necessity to prevent the Philippines from being ruled by narco politicians, and that his warnings about killing drug lords and drug pushers in the Philippines was a statecraft necessity to discourage would-be criminals from continuing with their criminal trade. Well, we also know that he was openly anti-American in his language. No? He's just trying to push for an independent foreign policy, because we know that up to now, the USA still has a strong influence that reticulates through our bureaucracy. Yari nalaman na ng buong mundo. Just so I understand, you are the attorney representing 18 individuals who made claims of delivering suitcases stuffed with cash, that were allegedly for funding an ICC probe into the former President Rodrigo Duterte. And break that down. Over to you. Yes, these 18 former military officers were employed by former Congressman Saldico, who was the former chairman of the House Committee on Appropriation. And they were involved in the delivery of cash on several occasions to Mr. Trillanes, who was in charge with liaisoning with the ICC investigators here in the Philippines. So they know that a large amount of money was delivered to Mr. Trillanes to support his collaboration with the ICC investigators here in the Philippines. So this sounds like good old-fashioned bribery, if I'm not mistaken. So if I understand this ICC, or this official working for the ICC probe, was accepting suitcases of cash to further his probe into his how he wanted it to work out. Help me understand this. To be fair, the 18 former soldiers did not see Mr. Trillanes actually handing money to the ICC investigators, but they know that large amounts of money were delivered to Mr. Trillanes, being the liaison of the political opponents of former President Duterte here. And then they also saw, being the security detail to the ICC investigator, that they only interviewed witnesses that were brought to them by Mr. Trillanes, and therefore it is a fair conclusion that there was no bona fide investigation that was conducted here. All their expenses, hotel accommodation, travel expenses, including the use of private vehicles owned by politicians who are publicly known as opponents of Mr. Duterte, were used by the ICC investigators. And we know that being investigators, they should not only be impartial, but should also appear to be impartial. Yeah. But that did not happen here in the Philippines. All right, so if I'm getting this correct, some of this money is coming from former political opponents of Rodrigo Duterte. They want to make sure the ICC probe hammers down on Duterte and essentially gets him out of the political picture. But after these accusations came to light, Mr. Baligod, the ICC made a statement saying it operates independently and that it is exclusively funded through the court's approved budget. What is your response to that, please? Yes, that is the correct policy, that they should be independent.
But that did not happen here in the Philippines. They were wined and dined. So how can they be neutral or impartial if steered by known political opponents of the former president? I see. You know, gosh, you get into politics, it gets so dirty so quickly. Now, it is worth noting here, Mr. Balagod, that the Philippines withdrew from the ICC in 2019 after the court decided to open an investigation into Duterte. So what is the court's legal jurisdiction in this case? That is one serious problem here because the Philippines withdrew from ICC in 2018 and the ICC residual jurisdiction should have ended a year after or on March 2019. But the ICC investigators first came in the Philippines in December of 2023 or after almost 4 years when the date of action already lapsed. So I don't know how ICC derived jurisdiction when its residual jurisdiction had already lapsed. Yeah, it's a very, very good point. I appreciate that, Levy. I wanted to ask you, you know, Duterte, when he was doing his war on drugs, I was working at CNN back during this, and he did, I thought he did a lot of good work. I know that, you know, some of the guys who were dealing the drugs in the Philippines, these were armed militant gangs, they had machine guns and all sorts of stuff, and Duterte was doing the right thing by trying to help society by cracking down on these narcotic gun-wielding gangs. But the problem is, Duterte became a problem in the eyes of certain Western players. I remember distinctly back in 2016, the former U.S. Secretary of State, John Kerry, he went for a lunch slash dinner with Duterte at the presidential palace. And the story goes that John Kerry, the former U.S. Secretary of State, gave Duterte, or tried to give him, a suitcase with $700,000 in cash. Duterte reportedly said no. Really pissed off John Kerry. Ever since then, Duterte's been a problem. What are your thoughts? Well, my observation about the former president is that he is not corrupt, that the drug war was a necessity to prevent the Philippines from being ruled by narco politicians, and that his warnings about killing drug lords and drug pushers in the Philippines was a statecraft necessity to discourage would-be criminals from continuing with their criminal trade. Well, we also know that he was openly anti-American in his language. No? He's just trying to push for an independent foreign policy because we know that up to now, the USA still has a strong influence that reticulates through our bureaucracy. Yari nalaman na ng buong mundo. Just so I understand, you are the attorney representing 18 individuals who made claims of delivering suitcases stuffed with cash, Millennial Online TV, nandito na. Okay, so mga kaibigan, sa oras na alas 9:43, yan po ang nakita natin, sinasabi ko sa inyo sa social media, na kung saan po ay na-interview nga po si Attorney Levy Balingod ng international news, no? At sabi ni Sis Ching Constantino, pa-shout out daw sa mga OFW na kasama niya sa Saudi. Miss you guys, sabi po ni Ching Constantino. Lahat ng mahalaga. Ayun, at tayo nga mga kaibigan, hindi natin alam kung gaano katotoo yun. Sila po nakakaalam. Sinasabi lang natin, dito po sa Millennial Online TV, yan po ay repost lang natin at nakuha natin sa social media na para malaman nyo lang din sa hindi po nakakapanood yan, yan po, no? Gaano katotoo yun. Okay? Shout out po sa mga OFW na kasamahan ni Ching Constantino sa Saudi. Yan, miss you guys, sabi niya. Online TV. Okay, tuloy-tuloy tayo mga katropa. At oras natin na may alas 9:45 na ng gabi, Philippine Standard Time. At ngayon po, sunod natin, yan po yung kay Tony Balingod. Dito naman ay yung sinabi, no? Mensahe ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Pero ang pagkakaalam ko, mukhang nakasuha na yata ng cyber libel, no, si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa kanyang mga pinagsasabi. Well, alam nyo, siyempre sila mga nakakalam na, sabi natin mas may edad sila na kung tama ba sabihin nila yun o hindi. Kung kayo may pinangahawakan, no, at lalo kung wala, sila ho nakakaalam. Pero sabi, nakita ko kanina sa isang post na nag-mugshot na
itong si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson dahil daw sa kasong cyber libel. Pero ito, pakinggan niyo muna mga katropa yung kanyang mensahe, no, para sa administrasyon. Narito po. Sa inyo lahat. At gusto ko lang unang-una maliwanagan lahat. Maraming salamat sa inyo na gusto akong tumakbong Vice President. Hindi po ako tatakbong Vice President. Baka tatakbo kong senador kung hindi matanggal yung bangag ngayon. Kung matanggal, baka hindi na ako tatakbo. Isa lang po ang salita ko. Hindi po ako marunong magsinungaling. Kaya yung mga iboto nyo, yung mga hindi marunong magsinungaling, lalong-lalo na yung mga pinagtatakpan nila mga magnanakaw, yun ang pinakamasama, magnanakaw na rin sila. So maliwanag po na salamat, hindi po ako tatakbong vice. Susuporta ako kay Inday Sara sa pagtakbo ko dahil sasamahan ko siya. At para lumakas ang loob nyo, ano bang ginagawa nila ngayon kay Vice President Sara? Pilit nilang kinakasuhan dahil wala silang may laban kay BP Inday Sara. Safe na safe po siya. Hindi siya matatanggal sa Senado o mapaparusahan dahil sa mga bagong bayani natin na 13 na senador. Pero wala na yung isa, kakasuhan nila dahil takot sila kasuhan dito sa atin. Magandang batas natin. Insulto yan sa mga justices natin. Dadali mo yung isang tao sa ibang bansa para silang bahala. Bakit? Mahirap ba sila? O hindi marunong mga justices natin? Kaya hindi dapat, meron ako naka-record na pagsasalita ni Bongbong Marcos, ayaw niya yung ICC. Sinabi niya, ayaw niya ang ICC. Pero ginawa niya. Dahil si Tatay Digong ang unang nakapansin sa katiwalian sa GAA. Nung pinansin niya yun na. Pinahuli na siya, walang warrant of arrest, pinili siya, kidnapping yun. Well, anyway, yun po ang ngayon po nangyayari sa ating bansa. Hindi nila matatanggal si Inday Sara para lumakas ang loob nyo. Kailangan nila 16 na boto. Saan sila kukuha ng 16 na boto? Kaya kako bayani at pagdasal natin ang mga bagong bayani ng 10 senador, 13 senators, tinanggalan na isa, 12 pa, 11 lang sila. Ang kailangan para i-convict si Inday Sara, mas kinakalukuhan yung mga sinasabi nila, 16. Saan sila magnanakaw ng 16? Eh yung 12 na titira, mas anong gawin sa amin, ikulong na kami lahat, hindi na sila babaliktad. Kaya suportahan natin ngayon yung 12, kinasuhan na lahat. Ako rin, kinasuhan ng palso. Abogado ni Atty. Wanson. Pinayaran ako ng plunder, available. Hindi naman ginagalaw dahil hindi totoo. So, kung gusto lang kulong, tuloy nila yun. Hindi totoo. Para lang masabi na may kaso ako. So, mga kapatid, kung ano man ang ginawa ko sa Region 1 para sa ating mga kapatid na Muslim, gagawin ko po sa lahat ng bansa para sa mga Muslim. So, tignan nyo ang nangyayari. Maliwanag na sila nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito lang masasabi ko, may abogado dito. Kung totoo ang ombudsman, nagsabi sila na kakasuhan namin si Speaker Martin Romualdez na tumatayob. 2 ang mastermind, yung nakawan ng bayan. Martin Romualdez at Marcos. So natuwa kami nung sinabi ng ombudsman, kakasuhan namin si Martin Romualdez.
Sumagot si Martin Romualdez, hindi ako bababa mag-isa. Ang graft and corruption, public works and highways, at saka sa taas, executive, si Marcos. Wala, tinuturo niya. So, nung nagsalita, tahimik ang Ombudsman, tahimik ang Martin, tahimik si Marcos. Dahil kung ituro niya, kasuhan nila si Martin, eto, kasama ko. Dahil sila dalawa ang mastermind. So, ang liwanag. Sila na nagdakaw, sila pa nagbibintang. Anong gobyerno ito? Wala nang batas. Wala na. Ngayon, gusto na agawin yung Senado ulit. Kinakasuhan lahat. Sinabi, basta bumoto kayo sa amin, kumampi kayo, hindi kayo makakasuhan. Nung kumampi sila sa katotohanan, kinasuhan kagad sila, dami nila kinasuhan. So, maliwanag mga kaibigan na sila, walang iba, ang may kagagawan nitong malaking nakawan ng bayan. Pera ng bayan. Matagal ko lang sinasabi, imbestigahan nyo sa distrito o probinsya ni Bongbong Marcos. Pumunta sila, siya lang tinignan, wala. Siya nag-appoint yung pupunta ron. Ngayon, sabi naman dahil alam ko, nung araw si Senator Lacson, bilib ako, at fighter yan. Kaya ako binuto rin. Asan na yung imbitasyon niya? Pakita ko sa... Ito imbitasyon niya sa akin dahil alam ko na totoo. Nagpunta ako sa kanya dahil nagsalita siya na ang nangyayari sa ating bansa ay, tawag niya ay flooded gates of corruption and flooded gates of hell. Yan, sasalita na ako. Bukang, nung nagpunta ako doon sa kanya, gusto ko tumulong para malaman nyo ang katotohanan. Pwede, sabi niya, pero isubmit mo yung affidavit. Ito yung invitasyon niya, hindi siya makapagsinungaling. Tinatanggap ako, nalalabas sa Senado sa April 14. April 7, ibigay mo yung affidavit mo. Bago ka namin ilabas sa 14. Pagpunta ko, ibigay mo sa September 7 hanggang 5 p.m. Nagpunta ako ng umaga, walang tao. Nagpunta ako sa Senado, papunta na ako doon, may dumating na sa bahay, same day, andito, kinakansela, umaga pa lang, kanselado na. Tapos sabi niya, hindi raw ako magbigay, ayaw ko raw magbigay ng affidavit. Andito, ebidensya. Siya nag-cancel. Tapos siya nagsasabi ngayon na hindi ayaw ko mag-submit. Kaya ako takot sila dahil ayaw nila pinagtatakpan nila ang tunay na magnanakaw. Hinihingi ko lang, ilabas ako doon, ayaw. Kinansela niya. Nagsisinungaling pa na, ngayon ko lang napatunayan na sinungaling na si Senator Lacson dahil siya nag-cancel ng September 7. Sabi niya, siya nag-imbita, dalhin mo sa September 7 hanggang 5 p.m. Alas 9 pala, kinansel na sa bahay. Dumating na sa bahay ng cancellation. Paano ko isasubmit? So, yun po ang totoo. Hindi po ako marunong magsinungaling para malaman nyo lahat. So, ako ay nagpapasalamat sa inyo lahat at lahat ng mga nagsasalita. Binabati ko kayong lahat. Dahil ang liwanag na ang nakawan ng bayan, kinakasuhan na nila lahat. Ito lang nakita ko na pinakamasamang presidente ng Pilipinas. Sila na nagnanakaw, sila pa nagbibintang. Bakit sila tahimik ngayon? Ang salita ng ombudsman. So, hindi totoo ang ombudsman. Bakit tumahimik? Kakasuhan namin. Ngayon, hindi na kinakasuhan si Martin Romualdez dahil ituturo niya si Bongbong Marcos. Sa liwanag.
maliwanag pa sa buwan ang ginagawa nila. Kaya ako ay nagpapasalamat dahil patuloy tayo. Maraming umaareglo sa akin. Hindi raw ako papahirapan. May pera ka naman, magbakasyon ka na lang. Kung hindi ka tatahimik, papahirapan kami lahat. Kako, pahirapan nyo na ako, patayin nyo na ako, hindi ko pwede mapagtakpan ng magnanakaw. So, awa ng Diyos, mananalo tayo. Awa ng Allah, mananalo po tayo ito dahil nasa atin ang katotohanan. Asahan nyo po. Asahan nyo po, napapasyalan ko kayo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang bangsa, tayo'y magkaisa. Po sa inyo lahat. At On ngayon, click, scroll, share, lahat update. Okay, so yun mga kaibigan, sa oras na alas 9:55 po ng gabi, yan po ang mensahe ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at talaga namang say diehard kay Inday Sara Duterte. Siyempre, mga sinabi niya siguro, kaya nakita ko sa isang social media post na siya nagbe-mugshot na at kinasuhan na siya ng cyber libel. Kaya minsan mga kaibigan, minsan huwag tayo magsasalita ng kung ano-ano as long na wala naman din tayong basihan. At minsan kahit may basihan, siyempre pag sinabi social media, so papasok pa rin yun sa cyber libel. Kung talagang meron kayo sa tao, pwede nyo daanin sa legal, daanin nyo sa korte, sa prosecution, doon nyo po daanin. Ikangawag sa social media. Minsan nga kahit naman darambong na, kahit scammer na manloloko na pag nilagay nyo sa social media, bandang huli kayo pa may kaso kayo pa maagrabyado, pero siya ang may utang, pero siya ang nangutang, pero meron nung ganun Okay mga kaibigan, at sabi Tesha Magay Cercado, kapatid, shout out naman sa anak ko sa Korea, John Paul Cercado, pati natin sa kapatid ko na si Michael Santos. Ayan, si Tricia Magay Cercado. Ayan, shout out po sa inyo kay John Paul Cercado at din sa kanyang kapatid na si Michael Santos. Ang pagpa-shoutout po ay mula kay Sister Tesha Magay Cercado. Time updates. Okay mga kaibigan, with that, at yung mga hindi ko po na shoutout, yung mga hindi ko nabanggit sa ating program, bahala na kayo, pasensya na kayo. At medyo naglolo ko kasi yung isa nating monitor. At siguro bukas, magbabalik pa naman tayo bukas para naman sa ating Friday edition ng programa pa ring Tropa. Muli, ako po inyong lingkod na nagsasabing magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag, at siyempre po ang ating technical side, si Joshua Mr. J. Ayan, magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Millennial Online TV, nandito na. Pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dano Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin. Opinyon. Malawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita.
Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahal ang dati kong araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maul. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Tumutok at makinig sa News Online TV sa bagong milenyo, ang Millennial Online TV News and Updates. Mag-subscribe, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share nyo na rin. I-type lamang sa inyong mga cellphones sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV News and Updates. Tumutok at makinig sa News Online TV sa bagong milenyo, ang Millennial Online TV News and Updates. Mag-subscribe, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share nyo na rin. I-type lamang sa inyong mga cellphones sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV News and Updates. Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.